Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Magpapatupad ang Manila Police District ng 4 na araw na gun ban bilang panukalang pansiguridad sa nalalapit na pista ng Itim na Nazareno. Magsisimula po ito mula ika-8 hanggang ika-11 ng Enero. Samantala nakatakdang magtalaga ang National Capital Region Office ng higit 12,000 otoridad. Ito'y upang mapanatiling ligtas ang mga debotong lalahok sa naturang traslasyon. Sa ngayon, wala pa namang naiulat na anumang banta para sa makasaysayan at relihiyosong pagdiriwang. Kaugnay na balita, nagbabala ang Commission on Elections o COMELEC sa mga kandidatong mananambantala ng mga kampanya sa gaganaping translasyon o paggunita sa pista ng Itim na Nazareno. Gaganapin na ito sa susunod na linggo, kung saan sinabi ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na hindi maaaring gamitin ng mga kandidato ang isang relihiyosong aktibidad bilang venue ng kanilang pangangampanya. Aniya, mahigpit itong ipagbabawal ng ahensya na may kakayahang idiskwalipika ang mga kandidatong lalabag sa naturang babala. Nilinaw po ng Department of Health o DOH nitong Biyernes na hindi mula sa mapagkakatiwalaang source ang kumakalat na umano'y international health concern. Ito'y matapos kumalat ang post sa social media na nagsasabing may panibagong epidemya kung saan tumaas umano ang kaso ng human metapneumovirus infections, influenza A at COVID-19 at nag-overload umano sa mga ospital at crematorium ng China. Ayon sa DOH, wala pong kumpirmasyon mula sa nasabing bansa at mula sa World Health Organization. Hinihimok naman ng DOH ang publiko na huwag magpapakalat ng maling impormasyon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Sa pagre-reorganize ng pamahalaan sa National Security Council, tinanggal na bilang miyembro ang Vice-Presidente at ang mga nakaraang naging Pangulo ng Pilipinas. Ito ay base sa inilabas na Executive Order No. 81. Isa lamang po ito sa binago ng administrasyon sa ahensya na aniya para mas maging matatag ito sa pagharap ng hamon sa loob at labas ng bansa. Matatanda ang kwinestyon ni Vice President Sara Duterte na hindi naimbitahan sa pagpupulong ng NSC, gayong kabilang siya noon sa mga miyembro nito. Samantala, mahigit 11,000 mga dayuhan pa ang tinutugis ng pamahalaan na sangkot sa operasyon ng Pogo. Itong kinumpirma ng Bureau of Immigration na aniya 22,000 pa lang ang naideport na mula sa kabuuang 33,000 na mga Pogo employees. Ayon sa Immigration Department, magiging pahirapan ang pagtugis sa natitirang mga dayuhan dahil maaaring nagtatago ang mga ito. Tiniyak naman ng ahensya ang mas pinaigting na manhunt operation sa mga ito. Magkasama ang Department of Education o DepEd at ang Department of Science and Technology o DOST sa pagpapalakas ng science at innovation sa Pilipinas. Binigyang diin ni na DepEd Secretary Sonny Angara at DOST Secretary Renato Solidum Jr. ang mahalagang papel ng edukasyon sa pag-uudyok ng scientific at technological na pag-unlad para sa mga scientists at innovators sa susunod na henerasyon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force.